Dahil nga po mga idol sa pagkapanalo ng Golden State sa huling dalawang laro laban sa Minnesota at Washington, umangat na nga sana ang kanilang team sa ika-10 pwesto sa West. Ngunit dahil nga magkakadikit ang record dito ng mga teams, hindi pa rin sila ligtas sa pagbagsak. In fact, sa pagkapanalo nga po ng ngayong araw ng Sacramento Kings laban sa Wizards na pinangunahan ni Domantas Sabonis na merong 29 points, 18 rebounds, ibinaon ulit nila ang Golden State sa purok 11. At ang mahirap pa dyan, hindi nga po magiging madali ang mga susunod na laro dahil una nga po nila ditong kakalabanin ng defending champions na Boston Celtics. Haharapin rin naman nila dito sa isang back-to-back game ang mainit na Sacramento Kings at ang Chicago Bulls. Dagdag pa nga po sa pagiging sobrang undermanned ng lineup na ito dahil sa injury ng mga majority sa key player, mataas rin naman ang posibilidad na mawala si Curry sa isa sa mga susunod na laro. Kaya hindi nga kayo magugulat kung mabaon ulit ang Golden State sa ibaba ng West. Samantala, bumagsak na ang record ng Lakers sa 22 wins, 18 losses matapos silang matalo kontra sa Clippers. At kahit nasa maayos pa rin silang lagay sa pagiging number 6 sa West, hindi rin naman malabo na magtuloy-tuloy ang pagbagsak sa standings. Hindi na rin naman nga ganun kalayuan ang kanilang lamang sa mga teams na nasa ibaba. Kung magpapatuloy pa ang kanilang pagkatalo, sure nga po na mawawala na naman sila sa top 10. Kaya dahil sa pangyayaring ito, mismong si Coach JJ na at Lebron ang nagparinig kay Rob Pelinka patungkol sa trade. Ayon nga po kay Coach JJ Redick sa kanyang post-game interview, aminado ito, hindi nila maayos pa ang dami ng error ng kanilang ginagawa gamit ang kasalukuyang lineup. Sinang-ayuran rin naman ito ni Lebron matapos nitong sabihin na kung aasa lamang sila sa kasalukuyang lineup, kailangan nga po nilang maglaro ng perfect basketball para manalo. Kaya mukhang pareho nga nilang pinapatamaan ngayon ang front office na kailangan talaga nilang gumawa ng trade para mapalakas ang team. At mukhang nakikinig rin naman si Rob Pelinka sa dalawang ito dahil ayon sa balita, payag na rin naman silang gumawa ng trade bago ang deadline basta't masiguradong makakabuo sila ng championship lineup. Sa kabilang banda, naging impressive ang pagkapanalo ng Clippers laban sa Lakers dahil halos majority sa key player nag-ambag sa scoring. Pinatunayan rin naman nila na pagdating sa regular season, sila pa rin naman nga daw ang mas superior sa Lakers. Maging ang kanilang superstar na si Kawhi nakapagtala dito ng 19 points sa kabila ng kanyang napakalimitadong minuto. Hindi nga kayo nagkakamali sa inyong narinig, kasalukuyan pa rin naman nasa playing time restriction si Kawhi ilang linggo mula nang makarecover ito sa injury. Kahit man maayos na ang itong nakakagalaw, hindi pa rin naman nila ito puwersahin na kumuha ng malaking minuto. Ginawa rin naman nila ito pagkatapos itong makabalik agad mula sa injury na hindi rin naman naging epektibo. Kaya upang maiwasan sa panibagong injury, magdodoble ingat nga sila sa pagbibigay dito ng malaking playing time habang pinapalakas pa nito ng husto ang mismong tuhod na inoperahan ng ilang beses last off season.